Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naglabas ng video ang China sa tatlong Pinoy na tinatawag na espiya. Naku mga kabibig, grabe ha? Oo po mga kabibig, at ang video na ito, itong si David Spines, Albert at Natalie, mga kabibig. Ito yung tatlong espiya na di umano ay nandoon sa China. They are now on careful investigation. The national security authorities have successfully destroyed the intelligence network set up by the Philippine Spy Intelligence Agency in China and arrested 3 Filipino nationals suspected of engaging in espionage activities in China in accordance with the law. It is reported that since 2021, Richie Herrera, a spy of Philippine Military Intelligence Agency, has successively recruited 3 Filipino in China as operational agents, taking advantage of their favorable conditions working and living in China, and then training them as spies to carry out secret intelligence mission. O eto mga kabibig, ang kanilang video ng pag-amin mga kabibig. Naku po, hala, inamin talaga nila, no? Naku, totoo ba ito kabibig? Uy, naku, lurky naman, nakakatakot naman to. Ito kabibig, manwag tayo. 中国政府给我提供了良好的生活环境，我制作了损害中国利益的事情，我为我的所作所为感到后悔。 Hala, They are working in the Philippine Spy Intelligence Service. If there are people who have experienced the same things as I do, I will persuade them to surrender to the relevant Chinese authority. hala. I truly regret what I have done from the bottom of my heart. I shouldn't work for them. 中国政府给我提 Hala, I shouldn't work for them. Hala mga 供了 kabibig. 良好的生活环境，我制作了损害中国利益的事情，我为我的所作所为感到后悔。 They are working in the Philippine Spy Intelligence Service. If there are people who have experienced the same things as I do, I will persuade them to surrender to the relevant Chinese authority. Hala. So kung meron daw mga tao na katulad sa mga ginagawa nila, I will persuade them to surrender sa China. Okay. I truly regret what I have done Regret siya. from the bottom of my heart. I shouldn't work for them. So yun kabibig, yun ang video na kumakalat at trending na yun, na kung saan inamin ng mga Pilipinong ito na espiya sila. Ako po, yung video na yun ay isang malaking ebidensya ng pag-amin. Sabi nila, nag-regret, yung babae sabi niya, I feel, nag-regret siya na ginawa niya doon. Tapos sabi ng isang lalaki na kung meron mang mga espiya pa dyan, lumabas na kayo, mag-surrender na kayo. Nako mga kabibig, eto pa. Nagsalita na ang China, mga kabibig. Nagbigay ng pahayag ukol sa pagka-aresto ng mga Pilipinong mamamayan sa China dahil umano sa pag-espiya. So heto mga kabibig, panoorin natin ang reaction ng China mga kabibig tungkol dito. Ano kaya maging hadlang, action ng Pilipinas dito mga kabibig? Manood tayo. Anunsyo kamakailan ng China na inaresto nila ang tatlong Pilipinong mamamayan dahil sa umunoy mga kaso ng espionage o paniniktik. Ayon kay Guo Jiakun, tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, inilahad ng mga otoridad ng bansa ang mga detalye ukol sa mga akusasyong espionage na isinagawa ng mga Pilipinong ito sa loob ng China. Sinabi ni Guo na ang mga kaso ay mahigpit na China's judicial and relevant authorities will strictly handle the case in accordance with law and protect the lawful rights and interests of the personnel involved. Ooh. mga siwaan ng hudikatura at iba pang mga kaugnay na ahensya ng kanilang gobyerno alinsunod sa batas ng China, habang tinitiyak nila ang proteksyon ng mga legal na karapatan ng mga nasasangkot. Kaugnay dito, pinuna ni Guo ang Pilipinas na ayon sa kanya ay nag-imbento ng isang serye ng mga peking kaso ng Chinese spies. Tinawag niya itong isang tipikal na aksyon ng stigmatization at politicization na nakabatay sa pagpapalagay ng pagkakasala ng walang malinaw na ebidensya. Nagpahayag ng maling pagtutol ang China
laban sa mga paratang na ito at naghain na rin ng ilang mga protesta laban sa Pilipinas. Dagdag ni Go, hinihikayat ng China ang Pilipinas na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mga akusasyon. Sabay iminungkahi na dapat ayusin ng patas at alinsunod sa batas ang mga kaso na may kinalaman sa mga mamamayang Chino. Binanggit din niya na ang mga karapatan ng mga Chino sa Pilipinas ay dapat protektahan at igalang. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng dagdag na tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China, lalo na sa gitna ng mga patuloy na hidwaan sa mga isyu ng teritoryo at pambansang seguridad. Samantala, ikinaalarma ng National Security Council ang pagkakaaresto sa 3 Pilipino sa China matapos akusahang espiya umano ang mga ito sa naturang bansa. Inihayag naman ng NSC na posibleng pakana umano ito ng China makaraan ang naging magkakasunod ng pag-aresto sa ilang Chinese nationals kaugnay ng kampanya ng Pilipinas laban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. President Yun pala ang response ng NSC, mga kabibig. Ako, ito naman ang reaction ni Attorney Harry Roque tungkol dito, mga kabibig. So ano kaya ang reaksyon ni Attorney Harry Roque sa di umano itong 3 espiya na sa China? Ito na kabibig, makinig tayo. So, pag-usapan naman po natin ngayon yung 3 Pilipino na di umano espiya na nakakulong ngayon sa China. Ako po. Yan ang sinasabi ko, the golden rule. Mantakin nyo, 13 na palang mga Chino na sinasabing mga espiya ang ating dinitina. At hanggang ngayon, nakadetina. Natural, gaganti ang China. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Gaganti yan. Sa tingin ng China, hindi mga espiya yung 13 mga national niya na ikinulong natin bilang mga espiya. Dahil ang alam ko dyan, for instance, yung isa na sa Mindanao, no, nagtatrabaho talaga siya sa isang parang app, no, na parang Waze. At talaga namang yung isa naman, ang nahuli sa kanya, mga hindi naman high-tech listening devices, mga ordinaryong devices lang na ginagamit sa construction company. No? So talagang hindi rin kapanipaniwala yung binibintang natin sa mga nahuhuli nating mga Chino na espiya sila. Ang problema, no less than yung ating Secretary of National Defense, si Gibo Teodoro, nagsasabi na may batas daw sa China na lahat ng Chino ay espiya. Jesus Mariosep, kung lahat ng Chino ay espiya, saan naman tayo kukuha ng sapat na kulungan para ikulong ang 1.4 billion ng mga Chino na sang-ayon kay Secretary Gibo Teodoro ay mga espiya ng China. Kalokohan po yan. Ayan, ginantihan tayo ng China. Anong masasabi natin? Paano natin mapapalabas ngayon yung mga kababayan natin? Ako naman hindi naniniwala talaga na espiya sila ng Pilipinas dahil wala naman tayong kakayahan para mag-espiya sa China, no? Hello? Anong espiya natin? Kain lang tayo ng dimsum, kain lang tayo ng siomay, no? Hello? At saka minsan, Peking duck, yun na yun. Siguro espiyahin natin anong secret recipe nila, bakit mas malutong yung Peking duck. Hanggang dun lang tayo. Ginantihan po talaga tayo dyan. At ang mensahe, huwag kayong gagawa ng kahit ano laban sa aming mga nationals na ayaw niyong gawin namin sa inyong mga nationals. Paano yan? Habang nakakulong indefinitely yung mga Chino na inaakusa natin na mga espiya, ganun din ang gagawin nila sa Pilipino. At mas marami pa silang huhulihin kung hindi natin ititigil. Ako baka maapekto ng ating mga OFW dyan sa China. Ayaw kong mag-isip ng masama pero nakakadelikado naman yan. Itong xenophobia na ito na binabansagan natin na lahat ng Chino ay mga espiya. The golden rule, mga kaibigan. It's as simple as that. Do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Ayaw nating ikulong ang mga Pilipino sa mga walang saysay na kaso, lalong-lalo na kung espionage, wag din natin gawin sa mga Chino na nasa ating bansa. Correct. Well, yun naman po aking mga punto de vista lamang at syempre kanya-kanya tayong punto de vista. Hindi naman tayo lahat required na sumang-ayon sa ating mga pinagsasabi. Pero importante rin po na lahat ng punto de vista pakinggan. Dahil lahat naman tayo naghahanap ng katotohanan, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating pang-araw-araw na problema. Correct. Kaya po, let a million flowers bloom, huwag supilin ang malayang pananalita. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At okay lang po ako sa mga nagwo-worry dyan na hindi ako nakasama as legal counsel. Okay lang po ako. Dahil sa totoo lang, talagang mahirap maging asylum seeker. Sa katunayan po ay
patuloy ko naman pong inaasikaso pa yung aking asylum application. At anyway, hindi naman po Maging yan successful. permanente. Siguro pag yan ay natapos na at nagkaroon ng linaw, pwede pa rin tayong sumapi dyan. So wag po kayo mag-alala. Wala po tayong problema. At ang aking problema lang, nung aking alinlangan lang, is hindi ko pa nakikita ang ating Presidente Duterte. Kasi nga, gumawa ng mga pamamaraan yung abogadong taga-Israel na talagang ayaw niyang mapakausap sa iba si Presidente Duterte. Yun lang po ang aking regrets. Dahil ako naman, nasira ang buhay ko, ako po ay persecuted, hindi naman po dahil sa aking kagagawan, kundi dahil sa aking pinatunayan ko ng loyalty sa mga Duterte. At hindi po ako nagsusisi. So wag po kayo mag-alala. Okay lang po si Harry Roque. We're a big man. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At sa muling pakikita natin, ito po yung Spokes Harry na nagsasabing, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. And God bless. Kabibig, huwag yung kalimutan itong 139 Gabay Party List. Hanapin sa Balota 139 Gabay Party List, and also itong PDP laban ng mga senador. Huwag niyo pong kalimutan yan na iboto natin sa May 12 na election, malapit na pala. So, yun ang punto ni Attorney Harry Roque. Posibleng sakto ang punto ni Attorney Harry Roque na baka ito ay isang ganti ng China sa Pilipinas. Diba? Sabi nga ni Atty. Harry Roque, golden rule, do not do unto others what you want others do unto you. May punto din si Atty. Harry Roque, mga kabibig. On the other hand, meron bang statement ang NSC? Hanapin natin ka. Ito ang statement ng NSC, mga kabibig. NSC statement of the arrest of the 3 Filipinos on espionage charges. Ito ang nabasa ko lang dito, mga kabibig, is kinumpirma ng NSC na inaresto sa China at 3 Palawenyo at inakusahan ng pag-eespiya. Iginiit ng NSC na ang 3 inaresto ay pawang mga ordinaryong Pilipino at walang military training at wala ring criminal records. Gayunpaman, sa video na kumakalat naman sa social media na inilabas ng Chinese media, ang ginawang pag-amin ng 3 Palawenyo ay scripted lamang at ang binabanggit na mga itong Philippine Intelligence Agency or Philippine Spy Intelligence Services ay hindi totoo at walang ganitong ahensya ang pamahalaan. Samantalang tiniyak naman ng NSC ang kaligtasan ng 3 inaresto at ibigay sa kanila ang nararapat na proseso ng batas at hinihimok ang pamahalaan ng China na igalang ang kanilang karapatan. Yun po, mga kabibig, ang statement, the content sa statement ng NSC, mga kabibig. Scripted daw di umano yung pag-amin ng 3 espiya na nahuli, di umano na nahuli sa China. Umamin sila sa video, di ba? Pero sabi ng NSC, scripted yan. So ano nga ba ang katotohanan, mga kabibig? So maghintay tayo na maraming updates tungkol dito. Sana makalaya itong 3 Pilipino at sana makauwi sila sa Pilipinas na safe at sana mapatunayan na hindi talaga sila espiya. Kasi pag mapatunayan ng espiya, delikado yan. Baka maharap sila, makulong sila doon, mga kabibig. At baka magmulta pa. Hindi natin alam kung ano ang kasaklakan ng kabibig, di ba? So yun po, kabibig, ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.